ni EA? Ay, naku, Roque. Kawawa talaga ito, mga kababayan. Alam nyo, ako sa iyo, Roque, halimbawa, nagkagipitan na talaga. Turo mo na kung sino yung amo mo. Diba? Kaysa, mga kababayan, yung liig niya na, wawala na nga. Tapos ayaw niya pang ituro kung sino yung big boss nila. Eh, lalo siyang malilitsyon dito. Oh. Sabi ni Justoni Velasquez, God reveals hidden things in the right time. Exactly. Diba? Tama po yun, Justoni Velasquez. Ako po ay naniniwala na ang lahat ng pangyayaring ito ay karma sa kanila. Kaya nga, yung mga ginagawa ng mga ito, hindi matapos-tapos, gawa na naman ng kwento tungkol dito kay Kati Buni. Yung kinuha nilang artista. Ano ba naman? Kukuha kayo ng artista, dapat naman, sana lang i-train nyo muna. Yung artista nyo ngayon, halatang gold digger. Yung artista nyo ngayon, masyadong Makati. Maraming parang nakatira sa Kabit eh. Diba? Grabe, mga kababayan. Ito na, pag-usapan na natin ang yung exciting part. Ito yung pinakamatindi ngayon. Dahil nga po sa mga pangyayari, mga ka-GP, ay tila itong si Harry Roque, mayroon na namang mga nabukalkal na mga lihim na dapat, mga kababayan, ay nananatili na lang sa baol. At dahil nga sa pagkampi niya sa mga Duterte at dahil sa kaingayan nitong si Harry Roque, mukhang na background check ang loko. Alam niyo ba na ipinagtatanggol niya, ipinagmamalaki niya na siya ay nanalo noong 2016 bilang congressman. Yun pala ay hindi naman nagtagal. Diba? Yun pala, mga kababayan, sa loob ng isang taon or less than 1 year pa nga ata, sinipa pala ito sa Kongreso. At ang nakakapagtaka, paano yumaman at nagkapera itong si Harry Roque? At nakapagbigay pa ng malaking halaga ng pera para po ipangsuporta at i-donate dito sa kampanya ni Sara Duterte. Manay Roque, may tanong kami sa'yo. Galing ba sa nakaw ang yaman mo? Nagtatanong lang. Nakakapagtaka na ikaw ay biglang yumaman, bigla-bigla, Harry Roque, at nagkaroon ng napakalaking network. Napag-aral mo pa itong iyong executive assistant. Nabigyan mo pa. Naisama mo pa doon sa iyong 8 tour. Pakinggan nyo, mga kababayan, ang video na ito na kung saan po ay talagang nabulatlat ang mga lihim ni Harry Roque. Panoorin natin itong video ni Attorney Claire Castro. Attorney Claire, samahan mo kami ha. Pairam muna ng video mo. Wala daw pera to eh. Pero meron pang bayad sa lalaki. Dapat nga ipakita. Nito sa Atty. Harry Roque, yung kanyang SALN, nung panahon na siya ay nasa gobyerno pa. Well, matagal naman na naging lawyer ito si Atty. Harry Roque. At hindi naman natin matatawaran kung ano ba ang kanyang mga naging income. Pero dahil nga siya ay napasok bilang taong gobyerno, Ulitin natin ha. batas with Atty. Claire Castro. Marami nagsasabi na dapat ngang ipakita nitong si Atty. Harry Roque, yung kanyang SALN, nung panahon na siya ay nasa gobyerno pa. Well, matagal naman na naging lawyer ito si Atty. Harry Roque. At hindi naman natin matatawaran kung ano ba ang kanyang mga naging income. Pero dahil nga siya ay napasok bilang taong gobyerno, may obligasyon siyang ipakita sa taong bayan kung ano ba ang kanyang net worth. Tama. Ang kanyang SALN.
nung siya ay pumasok Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo ang iyong salin. Ipakita mo saan mo ginastos. Ipakita mo saan mo kinuha. Kaya pala, Harry Roque, wait lang, putulin ko mula mga kababayan. Natatandaan nyo yung ingay nitong si Harry Roque noong panahon na itong si Digong ay nag-iingay dahil nga po hindi nabigyan ng confidential funds itong si Sara Duterte. Diba, nag-iingay ito na sinasabi niya, simula po nung 17 at 18 Congress, actually, gusto daw nilang makita yung mga salin ng congressman, congresswoman ngayon. Dahil wala na daw, puro certification na lang. Pero alam nyo ba, panahon ni Harry Roque, nung naglabas ng executive order, itong si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte, para hindi po makita yung kanilang mga salin. At yung kanilang salin, mga kababayan, at yung mga ibinibigay na confidential funds o yung mga budget dyan sa mga congressman ay naging certificate na lang. Wala na pong liquidation. Sa kanila nagsimula yon. Pero itong si Harry Roque nung panahon na yon, hindi po yan, kumbaga, kumukontra sa utos ni Duterte na maglabas ng executive order para hindi na po makita ng taong bayan o wala ng access ang taong bayan sa kanilang salin. Na kung tutusin, ito kasi ay naging public, naging subject to public scrutiny. Natakot sila, mga kababayan, kaya itinago. At itong si Harry Roque, nung panahon na yon, wala po siyang sinasabi. Wala po siyang parang ano lang, deadma. Pero nung panahon ng 19 Congress, ito na nga po, yung pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay nagngangangaw-ngaw. O, ituloy natin. sa gobyerno at matapos siyang lumabas sa gobyerno. Nag-start kasi maging taong gobyerno ito si Atty. Harry Roque sa aking pagkakatanda ay nung siya ay naging representative ng Kabayan Party List. Naupo siya Kabayan. Ayos. Kabayan Party List. Advocate ng human rights. Ngayon, kriminal ang pinagtatanggol. bilang congressman noong 2016. Pero hindi kasi nagtagal ang kanyang pagiging representative ng Bakit? Kabayan Party List. Bakit? Noon kasi nagkaroon ng hearing noong November 24, 2016 dito sa House of Representatives patungkol sa di umanong drug trade sa New Bilibid Prison. Ito'y patungkol kay Senator Leila de Lima. Ginisa niya rito ang isang resource person na si Dayan. Pero yung panggigisa niya ay hindi nagustuhan ng mga miyembro ng Kabayan Party List. Ang kanyang behavior ay tinawag ng dishonorable behavior. Kakahiya. Dishonorable behavior pala kaya sinipa ng Kabayan Party List. Kaya hindi nagtagal, mga kababayan, dahil yung kanyang behavior hindi ka akma-akma bilang isang congressman. Alam nyo, yung sinasabi dito ni Attorney Claire ay yung kalaguyo daw di umano nitong si Leila de Lima. 'Di ba? Grabe magtanong sila Roque diyan, mga kababayan, talagang pambabastos. Hindi po talaga isang parang 'di ba? Pag ikaw ay representative, isang congressman, dapat ikaw po ay kaaya-aya. Abogado ka pa. Tapos ganun ka magtanong. Kaya po sinipa itong si Roque. Tapos, pagkatapos sipain, mga kababayan, dyan na po nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Harry Roque. Siya po, mga kababayan, ay niyakap na ang kasinungalingan ni Digong. 'Di ba? Dahil sa mga tanong niyang nakakaintriga at masasabing medyo malisyoso. Kaya ayun, sinipa siya ng mga miyembro ng Kabayan Party List. Pinagbotohan ito ng 12 board members na bumubuo ng Kabayan Party List. Pinatalsik siya noong January 24, 2017. Siyempre, hindi agad ito matanggap ni Atty. Harry Roque. Pero buo na kasi ang pasya ng Kabayan Party List. Tanggalin siya ng tuluyan. So ito yung mga ibang katanungan nitong si Atty. Harry Roque doon sa hearing na siyang naging dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa Kabayan Party List. So matapos na siya ay matanggal, dito naman inalok ng palasyo itong si Atty. Harry Roque na maging spokesperson
noong October 2017. So, Ayun. Ayun na ah. Doon na nagsimula mga kababayan. Yung isang attorney na tinatawag nating makatao. Human rights advocates, human rights lawyer. Putya, naging criminal lawyer na rin. 'Di ba? Shoutout po Malanag Irene Ribas Shuizu at Miss Miu, Ma'am Cheryl Santa Maria, shoutout. Sir Carlos Maglasang, Carolina de la Cruz, shoutout po. tumagal siya maging spokesperson hanggang 2018 dahil nagbalak siyang maging senador. Sa totoo lang ay nag-file siya ng COC sa pagka-senador noong 2019. So, paano ba kumita? So, ibig bang sabihin mga kababayan, dakila talagang talunan itong si Harry Roque? So, ibig sabihin ito, sa mga nagsasabi na malakas si Digong, tingnan nyo to Si Harry Roque mga kababayan, tumakbo yan bilang nasa partido rin nila Digong noong 2019 kung di ako nagkakamali. 'Di ba? Hindi nanalo. Ngayon mga kababayan, kumapit sa unit team na naging itim. 'Di ba? Hindi pa rin nanalo. O ngayon, syempre sa pagtakbo na 'yan, hindi lang basta-basta pagtakbo 'yan. Talagang pera-pera ang labanan. 'Di ba? Kaya nga kahit maihina yan si Roque, tuloy pa rin, sayaw-sayaw pa rin. 'Di ba? Grabe mga kababayan, todo-todo lang talaga ang pagsasayaw, napaka-plastic. Pero ang tanong, saan kaya nanggaling ang kanyang milyones na pera? Dahil ang pagtakbo, hindi yan basta pagtakbo. Dahil gagastos ka ng milyones dyan. Attorney Harry Roque. Ang sabi nga natin ay matagal na siyang lawyer at professor sa UP College of Law. Lumalabas na 15 years na siyang nagtuturo sa UP. Okay? So, tignan natin ang kanyang professional experience. So, ayon naman dito sa kanyang professional experience, parang masutok ang mga oras niya sa pagtuturo at pagle-lecture. At ayon naman sa report na ating nadidinig at napapanood, ang madalas niyang hinahawakan ay mga kaso ng human rights violations victims. So, hindi ba karamihan? Libre pa nga ito. Dahil ito yata ang kanilang advokasya noon. Oo ba? Libre. Mas marami ang libre. 'Di ba? Pro bono mga kababayan. Tapos, dadami ang pera mo? Siyempre, from attorney's perspective, hindi yan galing sa akin. 'Di ba? Most probably, pro bono po mga kababayan sa mga human right victims. So, paano yumaman? Saan ang galing? There's something behind, there's something fishy. I smell something malansa. Roque. Sa taon ng kanyang pagtuturo at pagle-lecture at paghawak ng mga kaso, gaano kaya kalaki ang kinita na ni Atty. Harry Roque para pumasok sa gobyerno? Okay. May nakita tayo dito na ibang report patungkol sa kanyang net worth noong 2019. Tandaan natin, nasa gobyerno siya 2016, naging spokesperson siya 2017, at nagbalak na maging senador noong 2019. Kaya nung nagbalak siyang tumakbo bilang senador, siya ay nag-resign sa pagiging presidential spokesperson. So nagkaroon na siya ng mga advertisements, marami ng ads. Kung tutuusin, gumastos na talaga siya. Ayon nga rito sa report ng PCIJ na nagbase naman sa Nielsen Media Monitoring Reports, mayroon si Atty. Harry Roque na 98,869,873 pesos. Oy, tandaan nyo yan 98,869,873. Diba? Tapos mga kababayan, ang mga ginastos ni Harry Roque nung halalan. So, hindi natin masasabi na lahat ito ay cash. Kasi ang SALN, pag sinabi mo, may mga kasamang mga properties like house and lot, jewelry, vehicles. So, ipalagay natin ang buo niyang network noon ay halos 99 million pesos na. Pero, lumabas din dito sa report na yung kanyang ads, meron siya naggastos na 174,013,944 pesos mula January 2018 hanggang January 2019.
So, nag-negative pa. Lumalabas na mas malaki pa yung kanyang ad spend. Kaya naging negative pa. Eto na, Harry Roque. Nagtataka kami ngayon, paano nangyari na ang iyong salin ay nasa halos 99 million pesos lang. Ang ginastos mo sa halalan noong 2019 ay 174,000 sa ads pa lang. Oh, sorry, 174 million ads pa lang. Commercial. Eh di negative ka pa mga kababayan, 75 million. Tapos, ito pang matindi. Siyempre negative ka, luging-lugi. Tumakbo ka ulit noong 2022 na 3 taon lang ang nakakaraan mga ka-GP. Biglang-bigla, nag-donate ka pa ngayon ng 36 million kay Sara Duterte. Aba? Oy, saan mo naman nalaman niyang 36 million na i-donate ni Harry Roque, ka-GP? Baka pinagloloko mo kami. Ako po, mga kababayan, kahit kailan hindi ko kayo niloko. Di ba? Kahit kailan, hindi ko kayo lolokohin. Pwede nga. Diba? Ito po yung katibayan na kung saan ay nag-donate talaga si Harry Roque ng pagkalaki-laki at talagang lumulubong pera, mga kababayan, noong halalan ng 2022. Ayan o, name of contributor, value in kind, or value of in-kind contribution and PHP. Herminio Harry Roque. 36,410,343 and some change. Diba? Paano nangyari na nagkaroon pa siya ng 36 million sa kabila ng negative na nga siya, mga kababayan, nung panahon na siya ay tumakbo bilang senador noong 2019. Kaya galit na galit itong si Harry Roque, palagay ko. Tama po kayo. Bakit? Etong si Roque, gustong mapunta sa gobyerno kasi nung siya ay naging spokesperson na ni Digong, alam niya na siguro ang pasikot-sikot na pag ako naging taong gobyerno, mas mataas bilang spokesperson, mas malaki ang kita. Mas maraming jowa. More trip to abroad. Diba? At mas maraming turok. Anak ka ng... Palagay nyo, mga kababayan. 'Di ba? Ang laki niya, no? Sinong tao ang magbibigay ng 36 million? Eto nga, nandito, sila Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, 12 million. Yung iba, 7 million. Duterte Youth, mga kababayan, 361,000. Oh, tapos, sino pa ito? Ito yung total. Diba? Laki. Pero kay Roque talaga yung pinakamalaki, oh. Oh, Lakas CMD. Ito ata yung kay Di ko alam kung kay Speaker Martin ito, 'di ba? Oh, Lakas CMD nga. Pero ang laki, grabe 36 million kay Harry. Ito kasing Lakas CMD, marami sila diyan. 'Di ba grupo 'yan eh. Maraming tao ang nakapasok diyan. Pero ito, single na tao. Isang tao lang, 36 million. Teka lang si Argo ba? Siya rin yung Argo na mabait. Parang iba, no? Kasi yung Argo na kilala ko, nagpapakulay pa nga yun sa ibang mga BBM vloggers eh. Naasar na ba kayo dito, mga kababayan, na si Harry Roque
talagang mukhang may itinatago. Diba? Ayon na yan sa report, mga kababayan, negative pa po. Itong si Harry Roque kung tutusin. Negative pa ng 75 million. Imposible naman na galawin niya rin yung asset ng sa asawa niya. Pag ginawa niya yun, nakaw, kawawa yan. Diba? Grabe talaga yung mga pangyayari dito. Hindi kaya mga kababayan? Kasi nagtataka lang ako di ba sabi ni Harry Roque dati, ayaw niya sa Pogo. Galit siya dito dahil kinukurap ang taong gobyerno. Tapos biglang-bigla mga kababayan, kinausap siya na Digong, ipinagtanggol pa. Diba? Kaya nakakapagtaka mga kababayan. Ito pa, pakinggan nyo pa yung sinasabi dito ni Attorney Claire. Negative 74,144,071. Saan niya kinuha yung ibang perang pinaggastos niya para sa kanyang ads? Ayan na. So, Natatanong na ngayon, saan nanggaling yung pera mo para sa ads? Kayong 99 million lang ang nakalagay sa salin mo. ito nga ang pinahiwatig ni Atty. Christian Lim, dating election commissioner na nanguna sa Campaign Finance Office ng COMELEC noong 2018. Makikita nga daw na ang mga kandidato tulad nito na hindi kayang suportahan ng kanilang net worth o ari-arian ang laki ng gasto sa ads, na mas malaki pa sa kanilang net worth, ay nagbibigay ng paniniwala kung hindi man daw may hidden wealth ang mga ito, malamang mga donasyon daw ito sa kanila habang sila ay nasa katungkulan. Oh! Ayan na! Hindi kaya mga kababayan dito nanggaling yung eto kaya yung mga paraan ni Harry Roque kaya naglalabi? Di ba? Hindi kaya ito nagtatanong lang lamang tayo kasi parang saan kaya nanggaling ang lihim o ang iyong yaman? Diba kulang na kulang sa pagtakbo bilang isang kandidato, bilang isang senador, napakagastos. Tapos nagkaroon ka ng ganong kalaking pera, mga kababayan. Sabi dito, hindi kaya ito ay ibinigay sa iyo mga donation nung ikaw ay nakapwesto pa sa gobyerno. At alam nyo mga kababayan, that's bribery. At yan ay nasa ano rin ng graft and corruption. Bakit? Ito nga si Sandro Marcos, di ba? Pinagbibintangan nga ito ni Maharlika mga kababayan na tumanggap ng Rolex kay Abel eh. Bawal na bawal po. Mga kababayan, bilang isang taong gobyerno, bawal ka tumanggap ng kahit ano pera, gamit, o kahit ano yan, basta hindi ka po kamag-anak. Dapat, ang magbibigay lang sa'yo kamag-anak, pwede yon, hindi ka makakasuhan. Pero pag ibang tao, di ba, kagaya ng Pogo, at kung sino pang mga tao na hindi mo kamag-anak, sigurado mga kababayan, ay magkakaroon ka ng problema. Harry Roque, saan kaya nanggaling ang pagkadami-dami mong pera? Biruin mo, 99 million. Tapos, naubos na doon sa yung, kung isipin natin mga kababayan, 2019 negative pa siya. Pero nakabili pa ng property sa Tuba Benguet. At nagkaroon pa mga kababayan, pina-house blessing. 'Di ba? At pangalawa, dito raw sa Pasay ba yun na binabanggit niya na parang may pangyayari din doon na isang lessee. Tapos nagka-problema siya. So may pinapaupahan din. Saan nanggaling kaya ang pera nito ni Harry Roque? Mami PR, shoutout po. Rene Briones, watching from Pangasinan, at Nikki Bautista, Izon. Patayin na si Harry Roque. Buhay pa naman. Diba? Pero malapit ng mamaalam. Magtatago na rin yan. Lakay RN2 Zen, shoutout po. Diba nakakapagtaka, mga kababayan, mga ka-GP, na biglang-bigla tumaas na ganon kalaki. Pero inyo, isipin na lang natin, negative na siya.
'Di ba? Napaka daling intindihin yung logic. Naubos na yung yaman mo, negative ka pa. Paano ka pa nakabili ng property sa Tuba Benguet? Paano ka pa ngayon mga kababayan na naililibre mo pa? Napapag-aral mo pa itong iyong IT? 'Di ba? Yang nga yung taga-turok. Naisasama mo pa sa iyong mga trip. At lumalabas na how much million yung nandoon sa kanyang bangko, if I'm not mistaken, like 500 million yun nandun eh. Saan nang galing yun? 'Di ba? So kung mapapatunayan mga kababayan na yung SALN nito o yung network ni Harry Roque ay biglang tumaas, nako. Siyempre, wala na tayong ibang iisipin dyan. Ma'am Swallow Wilfred, shoutout po. Sabi ni Miu, instant millionaire si Harry Roque dahil sa Pogo. Oo. 'Di ba? Nagbak na nga perme ni Harry Roque. Biruin nyo, mga kababayan, kahit milyon-milyon na bayaran doon sa kanyang executive assistant. Pinag-aaral, ang daming kurso, Bachelor of Science in Business Management. Tapos naging piloto. Nagang ano pa ba, mga kababayan, parang 3 ata yung alam kong course nung EA niya. Aba, hindi kaya basta-basta magpaaral tapos sa napakalaking school pa. Hindi pangkaraniwang mga school. Doon pa lang sa pagpapalipad ng eroplano napakamahal na niyan. 'Di ba? At paano ka kikita kung ang bahay mo ay hindi mo naman pinauupahan? Bakit mo sabing hindi pinapaupahan? Aba, pinatitira nga ng libre itong si AR de la Serna eh. 'Di ba? Pinatira sa Benguet, mga kababayan, pinapirma pa ng dokumento, may-ari na ng tawag dito, isa ng stockholder kaagad-agad itong si AR de la Serna. Pero inyo ganong kayaman si Harry Roque, pinamimigay lang yung stock ng isang kumpanya. Argorang, ikaw bayaran ka. Ako? Bayaran? Magkano naman Argorang? 'Di ba? 51 billion? Pag 51 billion binigay sa akin, tatanggapin ko 'yan. 'Di ba? Kanahista, Carmanir, Harry Roque, isa-isang nagdaratingan at Cox a 0. Kaya nga wala nang mautog rally kasi wala na silang mapagkuhanan ng pondo, sarado na ang Pogo. Ihirit pa daw mga kababayan sa August 16. May mautog rally pa. May nauto pa. Baka dyan, nako, kawawa kayo mga OFW. Biruin nyo, mukhang wala na talagang pondo itong mga ito. Pero biglang-bigla nagkaroon dahil siguro yan sa panawagan ni 1 Million Boy na mag-donate daw kayo ng 10 million mga OFW para kay Ladigong, kay Pacquiao at sa mautog nila. Sabi ni Jane Bilanggo, dakol nga bakla, sir. Sabi ni Furious Protector, Go Philippines, bali-balita ngayon na iniwan na daw si Roque ng misis niya. What? Ano? Ay, mga kababayan, grabe yan yung balita na yan Kung si Roque ay iniwan na ng misis niya dahil sa kahihiyan, baka ganito na yan, mga kababayan. Ang tindi baka ganito na ang datingan yan. O Harry, sayaw ka muna. Baka ganito yung gagawin ni Harry Roque. Ang mga bakla gusto ng igong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga Bakla ay gusto igong lumilipad. Ang saya po nila. huwag ka nang malungkot. Pucha, hindi na yan malulungkot.
Alam niyo mga kababayan, kung yan ay iniwan ng kanyang misis, tuwang-tuwa pa yan. Hindi yan malulungkot. Pwede na. Bakit? Ibon ang gusto niyan. Di ba? Sabi ni Jeff Manyeha, milyonaryong sup-sup-hauten si Arieta Lakay. Hindi yan malulungkot. Ibon ang gusto niyan. Sabi ni Mami Pierre, hoy Kabsat GP, sakit ng tiyan ko. Sabi ni Nikki Bautista, kapangit na bakla niyan, mukhang drum. Aba, mga kababayan, pero nyo, pangit man yan, malaman naman ang bulsa niyan. Diba? Biruin mo, 3 course, 3 course, mga kababayan, naguhulog si Harry Roque. Tapos libre pa lahat sa mga expenses papuntang abroad. Makapal. Di ba? Makapal lang tiyan, makapal din ang bulsa. Eh kahit anong pangit niyan, kapag pera ang usapan, talol-talo na. Pwede na. Ayo anong hindi nga? Talo-talo na talaga, mga kababayan. Di ba? Kahit malaki ang tiyan, kahit mukhang butanding yan, nako, eh syempre yung iba dyan, ang hanap, pera. Tapos yung iba, hanap pa, birdie. Ang kanilang bird. Ah. Sabi ni Mama Shamsia Agapito, ngalay na ang pangako sa iyo, JN. Sabi ko sa inyo eh. Salking, Boss GP Mega Love shoutout. Ano na naman kung nasa iyo wala naman masama sumayaw kaysa adiktador punta coach. Ay nako. Wala na ba ibang banat argurang kung hindi adiktador? Wala nga mapatunayan hanggang ngayon eh. Lahat ng mga inilalabas ninyo, yung mga mukhang bayaran, mukhang puro gold digger. Diba? Sabi ni Jennifer de la Torre, wala daw pangit pag madatong. Correct! Okay tamo, sabi ng misis ko, si Wamos nga daw, ang pangit-pangit pinatulan ni Antoinette. Hoy! Grabe to! Makalait! Grabe! Buti na lang ako walang pera kasi pangit ako eh. Pag sinabing pangit ako tas may pera, pera lang habol mo sa akin. Diba? Grabe mga kababayan, ano? Hindi sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, kung pag-uusapan ng pera, pucha, talaga mapapa-oo ka. Milyones yan, biruin mo, pipirma ka lang. Wala kang inilabas, dagta lang. Oh, tapos may-ari ka na, stockholder ka na ng Biancham. Diba? Tama mga kababayan, si YouTube ang nagbabayad. Argo! Gusto mo pera? Bigyan kita. Diba? Malapit na sahod. Hindi yung 15:30 na sinasabi mo. Malapit na sumahod sa YouTube. Mayaman na bakulaw, sabi ni John Madriaga. At Ma'am Griselda, pare,